False testimony in civil case. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about Article 182 of Revised Penal Code of the Philippines, which is defined as false testimony in civil case. So let's first define civil case. Ang mga civil case mga kaibigan ay karaniwang nangyayari lang kung ang isang individual or tao or isang may-ari ng negosyo or mga pinapasukang ahensya ay nagdemanda ng dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at kasama din dito ang iba't ibang mga claims na may kinalaman sa pera. Ngayon ano naman itong false testimony in civil case? Sa ating nakaraang episode ay pinag-usapan natin ang tungkol sa false testimony in criminal case against a defendant and favorable to the defendant also. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa false testimony in civil case sa ilalim ng Article 182 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ang false testimony in civil case mga kaibigan ay tungkol sa mga maling pahayag at testimonya tungkol sa mga reklamo, pagdedemandahan ng dalawang partido, iba't ibang mga claims ng dahil sa mga pagkakautang at hindi pagkakaunawaan. Ayon sa Article 182 of this code, mayroong 5 elements para maging liable ang isang tao sa ganitong klase ng mga maling pahayag. Una, kapag ang maling pahayag ay nakasampa bilang civil case. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, maaari lang maging civil case ang isang kaso kung ang isang tao o may-ari ng isang negosyo ay nagsampa ng reklamo o nagdemanda ng dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng nagdidemanda at ng dinidemanda. Pangalawa, dapat ang mga testimonya na binigay ay nauugnay sa kaso na nakasampa. Dahil ito ay magiging isang way kung tugma ba ang mga pahayag na sinabi ng nagdemanda tungkol sa nakasakdal at ganun din naman sa part na bibitawan ng nakasakdal o ng taong tatayo bilang kanyang testigo. Pangatlo, dapat mapatunayang may mali sa mga pahayag. Pang-apat, alam ng nakasakdal na mali ang kanyang pahayag at wala itong katotohanan. Panglima, sa parehong partido ng nagdedemanda at ng nakasakdal sa kasong sibil, dapat ang intensyon ng pagbibigay ng maling pahayag ay may malis or masamang hangarin. Anyways, ano naman ang mangyayari sa isang taong nagbigay ng mga maling testimonya sa ilalim ng article na ito? Ayon sa Republic Act 10951 Section 32, the revision of Article 182 of Revised Penal Code of the Philippines ay ganito po ang ating mapapakinggan. False testimony in civil cases. Any person found guilty of false testimony in a civil case shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum period and a fine not to exceed 1,200,000 pesos if the amount in controversy shall exceed 1 million pesos. And the penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period, and a fine not to exceed 200,000 pesos if the amount in controversy shall not exceed said amount or cannot be estimated. Sa unang fine, sinasabi na kung ang halaga ng danyos tungkol sa hindi pagkakasunduan ay lumagpas sa halaga ng 1,000,000, ang may sala ay maaaring makulong sa ilalim ng prison correctional in its minimum period at multa hanggang 1,200,000 piso. At ito ay magbabase sa controversy sa pagitan ng nagrereklamo at ng natalong sakdal, at ganun din naman ang hatol kung ang nagrereklamo ang natalo sa isang civil case na may maling pahayag. At kung ang danyo sa mga hindi pagkakasunduan ay hindi nag-exceed or lumampas sa halagang 200,000 pesos, mahahatulan pa rin ng penalty under arresto mayor in its maximum period hanggang sa prison correctional in its minimum period, ang sino mang napatunayang nagsinungaling sa kanyang pahayag, sa parehong panig ng nagsasakdal at ng nakasakdal sa isang civil case. At siguro ay dito na po matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa false testimony in civil case, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.